Aabot sa 9,000 residente ng Kabikulan ang naabot ng inisyal na feeding mission ng DZRH at MBC Operation Tulong. Ito'y matapos manalasa ang Bagyong Christine kung saan maraming lugar sa rehiyon ang nalubog sa baha. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Humigit kumulang 9,000 residente ng Kabikulan ang naabot ng inisyal na feeding mission ng DZRH at MBC Operation Tulong matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Kabilang dito ang mga nakatira at nalubog sa mga isolated na bayan ng Milaor, San Fernando, Minalabak at Bula na pare-parehong nasa catch basin ng Camarines Sur. Ayon kay May Binauhan, head ng Socio-Civic Group ng kauna-unahang himpilan, pangunahin kasing panawagan ng mga binang residente ang makahingi ng agad na makakain, batay na rin sa assessment ng mga first responders sa kalamidad. On our part sa DZRH Operation Tulong, ang gusto naman natin is maabot, mabigyan ng pagkain yung mga nanghihingi ng pagkain, katulad ng binabanggit ni Major Cueva na kailangan nating mahatid yung ating mainit na lugaw na ating niluto nitong magdamag, kasi nga marami nga, sabi ni Sir, ang humihingi ng makakain. Bahagya pang nabalamang misyon ng team nang maging ito ay natrap sa bahagi pa lamang ng Lopez, Quezon dahil sa paglubog ng access road patungong Calawag. Pinangambahan itong tumagal ng ilang araw. Mabuti na lamang at sumaklolo ang 85th Infantry Battalion ng Philippine Army at inalalayan ang 5-vehicle convoy ng DZRH para makahanap ng alternatibo sa masukal na kabundukan ng lalawigan. Pagdating sa Bicol, sa tulong naman ng 9th Special Action Battalion at Philippine Regional Office 5 na pinangungunahan ni Police Brigadier General Amdre Dizon, hindi nag-aksaya ng oras ang volunteers na magprepara ng pagkain para sa mga sinalanta. Mismong Ural Truck at mga tauhan ng Special Action Force ang sumama sa DZRH para masuong ang bahang ilang araw nang hindi padaaran ng kahit anong uri ng sasakyan, kasama na ang ibang may bitbit ng relief goods. Pagdating sa Milaor, tumambad sa team ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga Bicolanong marami ay natrap sa bubong ng kani-kanilang bahay. Dahil sa tindi pa rin ang baha dito sa may Bilaor at doon sa may San Fernando, kinailangan gumamit ng Operation Tulong kasama siyempre ng 9th Special Action Battalion ng rubber boat para maisa-isa itong mga abot bubong na baha kung saan ilan sa ating mga kababayan ang piniling manatili para mabantayan yung kanilang gamit o kung ano man sa kung ano bang kadahilanan hindi na kalikas ito kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa direksyon ni SAF 9th SAF Battalion Commander Police Major Marabal Cueva, inisa-isa ng Operation Tulong ang mga stranded na residente para mabigyan ng makakain at may inom. Kabilang sa mga ito ang mga matatanda, bata, may sakit, na walang paraan para makaalis sa kanilang lugar. Umabot na kasi sa ikalawang palapag ng kabahayan ng tubig na lumamon din sa mga sakyan at Maharlika Highway hanggang sa patungo sa Naga City. Pero kung sa Milaor ay sa bubungan natrap ang mga residente, sa kalsada at evacuation centers naman na nakatira at natutulog ang mga binaha sa bayan ng Minalabak na ating ding nabigyan ng tulong. Kahit inaabot ng 10 oras ng gabi, tuloy ang feeding mission ng DZRH Operation Tulong maging sa bayan ng Bula na una ng sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng mga ito, kung hindi man may bakwit, may mga hindi naaabot ng lokal na pamahalaan bago pa man napasok ng DZRH at ng SAF sa higit 130 patay na iniwan ng bagyo hanggang at 30 ng Oktubre. Higit 50 rito ang napaulat sa Bicol Region. Sa kabila nito, karamay na Operation Tulong, nananatili pa rin positibo ang ilan nating kababayang literal na nalubog sa unos. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.